Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si mismo yata ang nagkakabot eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:09. Radio Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Good morning, good morning. Mayong agagid sa mga nakatutok karon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. 585 kHz sa lidisuan sang inyong mga radyo. Bing Pabionay ni for this edition, it's July 27. Ikaapat nga Lunes sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Last Monday man ini subong iya nga bulan. Tutok ka mo mga kabyanan diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, bagod man sa paghatag naton sang importansya with the State of the Nation address ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. later on, no? Mga alas 3 mga kabyanan, nakahanda na ang Radyo Pilipinas Iloilo sa paghatag sa inyo sang mga impormasyon, mga balita, may kaangtanan sa iya sining nga pagpalayag sang iya sining ikalima nga SONA sa 2026, no, ang ato sa nga presidente ang iya sa nga paghatag o pag-deliver sang iya sa nga speech ang SONA may katuyuan ini nga kung sa diin ang 2022, 2023, 2024 kagang 2025 nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ara ini sa English and may pila ka mga bahin
nga ginpalayag niya sa iyas nga sona nga Filipino. Kag kung magtuto ka mo later on mga kaabyanan tuhoy sa mga programa nga ang ginpatuman no sang presidente since day 1 until this year ang iya nga pag-deliver sang comprehensive no nga report para sa iya nga sona ginhandaan gid ni presidente sunod sa iya personal niya nga gintutukan ang iya nga speech kag ang pwede kuno gani maliwat an hour before no so iya nga delivery bangod man sa mga iya nga luyag no ipalabot sa mga Filipino. So tutok kita alas 3 mga kabyanan sa hapon until later no sa mga feedback man nga tipunon no sa Radyo Pilipinas kag may mga expectation gani no na batian kaina sa programa ni JP Hervas sa Radyo Pilipinas balita issue kag iban pa also sa Radyo Pilipinas News with Hope Torrichante kaina sa mga balita from different men on the streets, mga local government heads, no, government agency nga ginpabati kaina sa aton sa iyang balita alas 8. Pero this morning, sa ato sa iyang pagpangalagad, isa na naman sa mga beneficiary no, programa sang gobyerno under the Department of Social Welfare and Development, ang ato sa iyang pamatian, no, ang iya sa inspiring story kung paano nakabulig ang programa sang gobyerno sa ila pamilya. Ang Department of Social Welfare and Development mayara ini sa mga programs no. Isa diri amo ang Pantawid Pamilya Pilipino program. So every now and then nagahatag kita sang nagapamati kita sang ila sa iyang mga pagpanaysay tuhoy sa nangin development no, sang ila sa nga pamilya. Subong iya nga aga si Josephine Villanueva ang aton sa iya mangin dinapit subong iya nga aga no sa bahin sang Gimaras. So ara siya sa aton nga line ang aton sa iya nga dinapit no nga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino program hibaloon naton bala no. So kung wala kita sang connection with Zoom no luyag naton tani ma-Zoom kita pero daw budlay siguro ang signal naton sa bahin sang Gimaras ibaloon naton ang aton sa iya nga pagpakig-angot no budlay siguro ang aton sa signal ara siya sa aton nga linya through phone na lang kita mga kaabyanan kay hindi naton luyag nga i-waste ang aton sa tiempo subong iya nga pagtinguha naton sa pag-connect no ara siya sa aton nga line si Josephine Villanueva sang Gimaras. Josephine, good morning. Ma'am. Yes, good morning gid no. Kumusta panahon sa Gimaras? Okay man, ma'am. Okay, so ang aton sa iya nga pamati sa imo sang imong siguro experience or story as Pantawid Pamilya Pilipino program. Ano nga year ka mo, Josephine, sulod sa program? 2013. 2013. So mga sang 2013 mga pila ka kabataan mo ang nakasulod? Duha, ma'am. Duha. And since 2013, pila mo kabataan Josephine? Duha. Duha man. So Oo, ma'am. 2013, so meaning until 18 years old sila, bali ano na ng beneficiary sila. May ara ka pa subong bata nga beneficiary? Oo, ma'am, isa si Ninyo Car Villanueva. Pila na edad ni isang imo nga ikaduha nga bata? 16 17 sa sini nga August, ma'am. Okay, okay. So 2012, 2011, 2009, no? So anong mga siguro ma-share mo sa amon nga hindi mo malipatan, no? Ang sa ina nga edad kung sa amo na nga tuig, pila na mga edad sang imo kabataan? Sang 20 12. at sang 2012, ma'am. Oo, 2012, 2011, pila edad sa mga kabataan? Kay na si Ninyo 2009, Mhm. mga tatlo ka tuig eh. 2011 naman ma'am.
2013 ka mo nakasulod, diba? Sambal mo. 2013, so 2012, bali pila edad sang bata mo? Ang subang 5, ang kaduha 3. Okay. So, nag-eskwela na sila o kon kinder or ano na siya pa naman, Kinder prep? today na ma'am. So, nag-eskwela sila that time, 2012? Ma'am. Oo. Ano that time ang imo sa nga matrabaho kag si Mr. nimo? Sang wala pa kami kasulod dito sa Portes, o kan kami ma'am ang obra nabon ga pangayam, pangalip, pangbanayan, pangwa silhig para ibaligya kag tapos ga panguling kag panggaraban kami ma'am kung sa diin nga may mga garab. So, kumusta ang pangabuhi sa amo nga tiempo, Josephine? Adi Ninyo pamilya? Tama gid ma'am kapigado kay nagalakat kami kundi na nga ulingan dala naman namon among kabataan. But salamat lang kami na ma'am kung makakaon kami duwa ka busy sa isa ka adlaw. Pero kalabanan pa na budget na kayo. Kag dito man kami nag-star naman na sa kundi kami kapanguling. Hindi bayaan amon balay diri sa Sirom kag dito naman kami saylo sa pihak. Sa og na uli namon. Nga ana ka saylo ka mo ha? Kay dira kami ma'am ga pangita sa among kalanon ma'am. Sige madala na among kabataan kung example diri kami sa Sirom, makadto kami sa Isbalencia, dito kami manguling. Ti mabudlay na nun sa amon maglakat balik ma'am, ti dito na anay kami naman matinir. Ang imo ba na that time pareho ka mo obra? O gabulig ko siya ma'am sa panguling. Nagapang? Gabulig ko siya gapanguling. Okay. Nagpangwasing hibyok para himuon silhig. So, kumusta ang kita sina? Box kapos gid kayo ma'am daw sakto kulang-kulang pagani bisan sa pagkaon namon kay ang uling daan ma'am. Antes mo mahawas ang uling mo, buta ka na sang utang. So, bali daw una gid ka nga batch no nakasulod sa ano no sa program no? Oo ma'am. So, may mga anong difference or improvement? May ara bala improvement? May diferensya sang ara na kamo sa program? May ara na ma'am kay wala na kami gahalinhalin sa balay, ang bana lang namon ang gapangita sang obra. Tapos ang kabataan matutukan na namon sa eskwelahan. Tapos yun na ma'am, may gaatin na kami sang FDS, kabalo na kami kung paano kami uyat sang kwarta, paano namon igastuhon. So, after, syempre, nag-elementary, nag-high school, ang isa mo kabata, graduate na, no? Sang Ang kamagulangan, nakakuha na sa college ng Subong ma'am. ano nga year? Second year. Second year. Bali, ano nakuha niya nga kurso? BPA. Business Administration? Public. O ka na sa ma'am. Public? Administration ma'am no? BPA, Bachelor of Public Administration. BPA. Okay. No, so, second year na siya. Bali, 4 years naman na siya, no? Oo ma'am. Diyan siya eskwela, Guimaras State University? Oo ma'am. Kay scholar man na sila sa mga sang government nato, no? Free tuition, correct, Josephine? Oo, petition na sila ma'am. Allowance na yabon kag mga Pero why siya nagkuha scholarship nga sa iban nga mga agency or private organization? may Why ara na? pa siya ma'am nagakuan siya sa NCIP. NCIP, mga IP ka mo? Oo ma'am. Ate kag Okay. dito sa Sirom. Sa ano ka mga barangay gani, Josephine? Sa Sitio Sirom, Barangay San Nicolas, Buenavista, Guimaras. Sa inyo community, mga pila ang population ninyo bilang mga IP? Mga dira guro kami lapit sa 200 ma'am. And may mga struggles ang imong mga bata that time sa pag-eskwela, sang elementary siya, nag-high school, sang ara siya sa sa idalom na kamo sa program? Daw sang lara na kami sa program, sa purpose ma'am. Okay man ma'am kay matutukan na namon sila kay dako man ang nabulig nila ang sang purpose amon ma'am. Kay isa pa da naga na namon sa pag-eskwela nagsigisige na ma'am.
wala na sang nagasunlog sa ila, kay may mga bag na sila nga bakal na kami sa mga gamit. Tapos ang kabataan nagapursige na gid sila sa ila pagtuon kay may financial nga ginahatag ang mga taga Cortes man sa amon ma'am kay may education sila kag matagaan naman sila sang bukan pagid ang health nila. Mhm, mhm. So, may mga gina-require ang DSWD sa diri amo ang ano bala ang pag-attend sang FDS. Ma'am, kada bulan gakan kami sang FDS amo gani ma'am nga dako man na nabulig sang FDS amon kay daw dira bala kami ma'am na kan ang nag-abri ang amon utok nga dira kung paano kami maging responsable nga ginikanan, paano namon matutukan amon kabataan nga may handog kami para sa paalabuton. Mhm. So, dira ka wala ka ga-absent sa kung Wala gid nagpatawag ma'am, sang wala gid ma'am, sesyon. Why ka ga-absent? wala ma'am. Mhm, mhm. So, kamusta si ano mo subong? Ang imo bana the same ang yaw gihapon? Amo man gyapon ma'am kung may mga rubrahan siya nga iban kasi kag sa diri na laman na siya ma'am. Tapos ga-volunteer man siya kada Sabado sa amon barangay. Ako naga-barangay health worker na diri sa amon community kay ako na-assign. Ang bana ko kung ano nga obra, ang obra lang na siya ma'am nga basta ginakuha lang siya nga sa mga may papahagbas, may mamanuto sang kahoy. Mhm, mhm. So, kamusta naman subong ang performance ng imong ikaduha nga bata? Si Ninyo ka ma'am sa kaluoyan sa mga Diyos consistent honoral siya ma'am. Mhm, mhm. Sa ano Ang subong nga year niya? 16 years old siya, no? 16 na 17, grade 12 siya subong ma'am sa Sopang National High School. Si Junica, sa first year yan nadala siya sa Dinlister. Mhm, mhm. Ano nga school siya? Si Ay, ikaduha mo? sa Sopang National High School ma'am. Okay, okay. So, bali, ginahatag man o kung gina-provide man ang mga needs niya? Oo ma'am, ginatingwaan ginamon ma'am. Kay tungod man sa gani ma'am sa FDS namon dira man kami kaukan mga mag-savings. Bisan paano ma'am, naga-savings kami kung ano ang kinanglan, may kuoton kami nga iukan sa kabataan. Mhm. Da- Off-air kay ina na-mention mo nga ang inyo pamilya nanginhuwarang? Warang pamilya ma'am sa diri sa Buenavista. Sa Bilog nga Gimaras nga ma'am. Kay Sa kami Nueva Valencia, Guimaras. So, bali, pwede mo kami mahatagan sang example o kung nga select ang pamilya Villanueva nga nangin huwarang pamilya sa Nueva Valencia? sa Buenavista ma'am. Kami Sa kay Buenavista? Oo. kami sa Buenavista ma'am. Mm. Anong mga nga napilian ang inyong pamilya? Bali, huwarang pamilya. Siguro ma'am kay daw alin sa kapigaduhon daw bisan paano naglain amon pangabuhi kag dira gid kami gatutok sa pagsalig man sa Ginoo kag ang amon kabataan daw butang namon sa simbahan ma'am sa Youth for Christ kag kami nga ginikanan dire man kami sa Couples for Christ. Tapos ang bana ko ma'am wala man bisyo kag ako nagabalikid man ko din sa among community nga ang among communities kung parte sa health nga paghahambalan ginatutukan ko sila nga hindi man maulihi diri sa amon. Tapos daw kami dugay na ko mga serbisyo sa among community bilang treasurer Mhm. kag sala PIO. Mhm. Kasi ano din nga buligan man sa kan wala man kami ka pabaya sa among community bisan hindi sa among community man bisan non-IP gabulig man kami sa among kutob sa among masarangan. Mhm, mhm. And sa iya sini nga sa imo ikaduha nga bata nga nag-eskwela subong bali consistent man siya until now nga honor roll bale? Oo ma'am. Mhm, mhm. Ang imo Ano- una nga ang eldest mo? Sang sinilang nag-college ma'am pero athlete siya sang una, sang Mhm, elementary. mhm. May mga discrimination man nga na-experience sila sa school? Oo ma'am, sang elementary may ara ma'am pero wala lang nilag na sa pak ma'am kay ang hambal sa akon sang kabataan ko man tinganay hindi ko lang napagsapa kon kay distract lang na sa amon kag eskwela
himuon namon nga inspirasyon para magtutumpa gid kami. Correct. Gid kag mga kabataan mo, mga tag-asan ha. And ikaw no, kanami man sa imo nga skin, nga ako sa diin na siguro nakuan sang mga kabataan mo, Josephine. Ano man, baby? Oo da. Ang mga kabataan mo mga taas bala, mga tag-asan, no? Ang laki ko naman taas pa na sa amon, pero ang bayi ko medyo nubo-nubo. Kay may lahi man kami nga mga putot ang iban. So balik ang imo kabataan 3. Ang wala na, ma'am. Duha lang. May babae kuda kay na nakita nga sa picture? Ang base may na-send lang ko mga picture bala sang nagahatag ko sa kami. Okay. Okay, so yung mga ano may mga ano pa nga mga siguro development sa inyo nga pangabuhi Josephine sa inyo nga balay, for example, aside from the pagkaon kag sa mga inyo nga mga paghatag man pag-provide no sa education, may mga physical nga mga improvements sa inyo balay? Ang subong, ma'am, tungod sa natunan ko sa FDS, nagintudloan kami kung paano mag-savings, paano mag-uyat sang maisang kwarta. Dira, ma'am, nakahatag sa akong ideya, ang mga savings ko sang una, nga halin sa Binavista nga roller bank, kay na bankrupt to, nakuha namon. Ginbakal ko to na, ma'am, sang patining. Tapos, ang patining na, baligya ko, ang sobra yung na savings ko. Hasta ma'am isang kwarta nakapatindo kami sang balay namon nga konkreto, bisan hindi gid man wala gid man matapos, pero safe na kami daiya kay gani na kung may malabagyo dira magani ang iban ko mga pamilya ga bakwit. Tapos may ara kami nga gamay-gamay nga tianggi, may ara man kami subong may baboy patagin kami nga bilin. Amo nang napatikan ko, ma'am, kay kag subong makakaon na kami 3 times a day. Bisan paano maka-provide naman kami sa among kabataan sa pag-eskwela. So i-maintain lang no kag syempre suportahanay lang kamo sa imo bana Josephine? Oo, ma'am, kay ang kapasalamat man ko, ma'am, kay ang bana ko bisan grade 1 nang, ma'am, wala sang bisyo. Kay nagatuon gid kami sa Ginoo. Faith lang gid no, pagtuo lang gid no, kag syempre intindihanay lang kamo sang bana mo kag sa syempre sa kabataan. Oo, ma'am, kay daw barkadahay lang kami sang kabataan ko, ma'am. So may mga luyag kang i-share pa nga daw nag-ano gid bala nag-change gid inyo pangabuhi sang time nga ara na kamo sa program? Ang ma-share ko lang, ma'am, na kung ano ang ginapan sang purpose o kung sang pantawid, happy lalo na, ma'am, ang FDS, ang kung ano amon natunan sa ipasulod gid na pasulod namon sa amon utok kag igamiton gid sa amon adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, kay ang ginahatag sang FDS nga diksyon sa amon ang para gid sa amon pamilya. Tapos kag ang kabataan itutukan gid sa ila pag-eskwela kag sa health, kay amo gid na ang makabulig sa amon. So may ara kaluyag message para sa mga taga Department of Social Welfare and Development o kung sa dira no nag-assist sa inyo permi sa mga municipal link or sa inyo municipal link? Napasalamat at gid ko, ma'am, kay Ma'am God, kay ang witness ko sang una nga kung pahambalon kami mag-asawa sa tunga, ma'am, hindi kami kabalo kay na-nervyos gid kami ya, ma'am. Pero tungod sa pag-encourage si Ma'am Marigold sa amon, sa nga amon municipal link, nakahambal din man pati ang bana ko, ma'am, sang pagkuha namon di sa amon huwarang pamilya. Tapos kay salamat man ko sa kay Ma'am God, kay daw wala yaman kami gid nga pabayaan, suporta gid siya sa amon. Tapos ako man pasalamat ko sa DSWD sa programa sang purpose, kung hindi tinipila, wala ka magbaylo ang amon pagpakabuhi kag wala mabukaran kun na ang ampawal daw wala maabirihan ang amon utok nga amo galit niya dapat namon himuon para hindi kami magpabilin sa idalom gyapon magabaylo man amon pagpangabuhi. And also luyag ko mabatian nimo mensahe sa imong kabataan na Josephine? Ang mensahe ko lang sa duha ko nga bata, padayon lang sa pag-eskwela, lambuton ang ilang mga handom, tapos hindi magdula gid sa pangabuyo kag
hindi magdagong ila batasan, kung ano man sa ulihi malabot nila, balik din gid nila ang amon community. Pero makonsider nyo na imong inyong ano na pagpangabuhi nga ara na sa level 2? Oo, ma'am. Kaya gina-assess ka mo no sa DSWD kung ano na kamo ka develop o kung kapag-o na as family kag kung ano na masarangan ninyo, diba? Oo, ma'am. Okay. Dagla na gid ma'am kay daw kabalo na kami sang ano himuon namon kung makakas na kami sa sa purpose kabalo na kami kung ano himuon namon kung sa diin kami ahensya na magkakadto kung kinanglan kami sang bulig. Kay balaan ko man no kay madalag ko na imong mga bata and 2 years after may ano ka na, may professional. Oo, may makagraduate na ma'am kaluyan sa mahal nga Dios. Pero subong bali padayon ang imo ano to kaina nga mga pag ano bala mga ginahimo nga mga para sa imong livelihood. Oo, ma'am, sige ma'am, may ara pa nga man siyanggi, may baboy pa man kami dira. May mga manok man kami, ma'am, May nakasagod man kami bata, pero ay pa kami kapabata. Oo. Pero may mga ano, may mga manugbakal or ano nyo sa market. Oo, Dinadala. ma'am, may kung may kanan, ginapakatuan namon man sa manugbakal kung may madako namon baboy. Mm. So nami gid no kay may amo na nga mga livelihood kamo dira sa Guimaras. Also siguro damo ka ng mga suki. Kung may mga kanan kami, ma'am, may purpose garden, may mga communal garden kami kag backyard garden man nga para maka-less pagits kung mga kinanglan namon sa amon panimalay, hindi na kami magbakal, kaya makabaligya pagit kami. Okay. Yes. Josephine, thank you gid sa imong panahon diri sa Radyo Pilipinas. May mga luyag ika-shout out, mga itamyawon no sa inyo nga organization kag sa inyong mga neighbors. Go ahead, Josephine, gaan ko ikaw sang tiyempo. Napa-shout out ko lang ang amon barangay kapitan sa dako nga pagbuli kag suporta yaman sa amon. Ilabi na sa kanma kay Ma'am Gold. Sa amon nga municipal leng kag sa pagsuporta man pag isang LGU namon diri sa Buena Vista kag sa akon upod man nga si amon parent leader nga si Ma'am Sharon Misahon kag sa amon tribal leader nga si Sito Misahon, ma'am. Kag sa upod ko man nga mga BXW Yes. So thank you gid no. May mga aton siniyang pagpasalamat sa imong panahon man diri sa Radyo Pilipinas, Josephine. Nadamo gid nga salamat sa paghatag sa amon sang tiyempo nga gin-interview kami para mapa-share man namon kung ano ang amon ginagyan sa halin sang una sa subong. Yes, thank you very much. Nabatian mga kabyanan si Josephine Villanueva sang Guimaras sa iya siniyang pag-share sa aton sa iya siniyang inspiring story as beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino program under the Department of Social Welfare and Development no nga kung sa diin dako ang nabulig sini no sa amo iyang pamilya no. So nanginhuwarang pamilya pa sila meaning isa ini ka ehemplo no kung hambal kahuwaran example no daw dalayawon kag dapat tularan bala no sundon no ang ini nga pamilya kung sa diin na admit naman kay ina nga level 2 na sila no bangod man sang pagpaninguha sa bulig sang programa sang ahensya sang gobyerno. Philippine Standard Time, it's 10:35. Maghatag ako anay sa pila ka mga pahanumdom. Pangako Thank sa you, bayan, Josephine. tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon nito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa. Pangako sa bayan,
tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at mas...